Talaga po nakakagulat ang mosyon ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi na ituloy ang kaso niya sa International Criminal Court. Kung babasahin mo kasi ang mosyon ng kanyang mga abogado, pinalalabas na wala na sa tamang kapasidad ang pag-iisip ng dating Pangulo. Sa mosyon po ni Atty. Nicholas Kaufman, ito raw ang mga problema ngayon ng dating Pangulo. Kakulangan sa memory at kakulangan sa executive functioning. Ano po ibig sabihin nun? For example, planning, focusing at multitasking. Visual constructing abilities o yung cognitive abilities, halimbawa po, ang pagbubutones ng damit o kaya ay pag-aayos ng iyong kamang tinulugan. At limitado na raw ang kanyang kakayahan para sa complex reasoning. Dagdag pa ni Kaufman, hindi na nga raw maintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa The Hague. At ang pahabol ni Tony Kaufman, kung ano pang paggamot o kahit ano pang paggamot ang gagawin, hindi na raw maibabalik ang dating Pangulo sa kanyang dating kakayahan. At ito nga po, dahil daw hindi na maintindihan ni Duterte ang paglilitis, hindi na raw siya dapat dumaan sa paglilitis. Sa ilalim po ng Rule 135 ng ICC Rules of Procedure, ang ICC Trial Chamber lamang ang merong otoridad na magdesisyon kung fit to stand trial ang isang akusado at kung naintindihan niya ang mga nangyayari sa paglilitis. Ngayon, nagkaroon na ba ng ganitong klaseng issue kung saan hindi tinuloy ang paglilitis dahil sa fitness o kakulangan ng fitness to stand trial? May ilan na rin pero sa ibang international tribunals. Si Felicen Kabuga, isa pong negosyante sa Rwanda, inakusahan ng genocide sa UN International Criminal Tribunal for Rwanda. Yun lang, 87 years old na po siya nung siya ay mahuli. June 2023, nagdesisyon ang tribunal na meron na siyang demensya at hindi na maaaring dumaan sa paglilitis. Pero hindi rin siya pinakawalan. Hanggang ngayon, siya po ay nasa UN Detention Center pa rin sa The Hague. Wala nang ang trial, wala ring conviction, pero wala ring kalayaan. Isa pa po si Vladimir Kovacevic ng Serbia, akusado po ng violating the laws of war taong 2006. Sinabi po ng International Tribunal for the Former Yugoslavia na wala na siyang kakayahan dumaan sa paglilitis dahil sa paranoid psychosis. Siya ngayon ay nasa isang military hospital sa Belgrade. Kung sa ICC naman, ang pinakamalapit na kaso ay ang kay Al-Hassan mula po sa bansang Mali. Ang kanyang kaso, war crimes at crimes against humanity. Pero ang depensa ni Al-Hassan, meron siyang PTSD or post-traumatic stress disorder. Pero ito po ang desisyon sa kanya ng ICC. Meron nga raw siyang psychological difficulties pero pwede pa rin siyang dumaan sa paglilitis. Kaya't nung taong 2024, last year lamang po, nahatulan si Al-Hassan ng guilty ng ICC at sinintensya ng 10 taong pagkakabilanggo. Kaya't ang tanong ngayon, maniniwala ba ang ICC na wala ang kakayahan ng dating Pangulong Duterte na tumayo at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya? O ituturing nila ba siyang isang pasyente o parang pasyente na hindi na kayang panagutin? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.